Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang naglalakad sina Jesus at ang kanyang mga alagad, may taong nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan." Sumagot si Jesus, "May lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon. Ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang matulugan o mapagpahingahan." Sinabi ni Jesus sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ang tao, "Panginoon, hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos." Sinabi naman ng isa, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ngunit magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang sino mang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Father. Kung titingnan po natin ang ating mga sariling buhay, mapapansin po natin kung paano laging kumikilos ang Diyos. Kung paano laging kumikilos kasama natin ang mahal na pong Jesus Nazareno. Minsan mapapansin natin napakahirap ng buhay. Pero sa hirap ng buhay, tila magugulat na lamang tayo dahil malalagpasan natin ito. May mga pagkakataon na gusto na nating bumitaw, pero magugulat na lamang tayo dahil tila may pangungusap na ginagawa sa atin ng Diyos upang sabihan tayong maging matatag, maniwala at magtiwala. Sa madaling salita mga kapatid, alam nating kumikilos ang Diyos. At kung alam nating kumikilos ang Diyos, mapapansin din natin na ang pagkilos ng Diyos ay hindi lamang basta pagkilos. Bagkus ang pagkilos ng Diyos sa atin, espesyal, pinakamaganda, at pinakamaayos. Dahil sa pagdating sa Diyos, hindi lamang siya nagbibigay ng tingi-tingi, hindi lamang siya nagbibigay ng putso-putso, hindi lamang siya nagbibigay ng maliliit. Bagkus lahat ng biyaya sa Diyos, malaki, pinakamaganda, at pinakakaaya-aya. Mga kapatid, ganyan ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Pero magandang tanungin, paano kaya tayo pagdating sa Diyos? Kasi kung alam natin na malaki ang pagkilos ng Diyos, malaki ang biyayang ipinagkakaloob lagi ng Diyos sa buhay natin, magandang tanungin, paano kaya tayo pagdating sa Diyos? Sa atin pong ibanghelyong napakinggan, tila may mga taong nagsabi sa Panginoon, "Susunod po ako sa inyo." Pero tandaan natin doon sa ibanghelyong napakinggan natin, yung mga taong nagsabi na susunod po ako sa inyo, parang meron pa silang gustong gawin bago sila sumunod sa Panginoon. Di ba nga, sabi nung isa, "Susunod po ako sa inyo, pero hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ilibing ang aking ama."
Susunod po ako sa inyo, pero magpapaalam po muna ako sa aking mga kasambahay. Sa madaling salita, nandun naman yung kagustuhang sumunod. Pero tila pangalawa na lamang. Dahil meron pang mas nauna, mas mahalaga. Pero mga kapatid, ang isang taong gustong sumunod sa Panginoon, walang pero-pero. Ang isang taong gustong sumunod sa Panginoon, siya ang prioridad. Sa isang taong ang Diyos ang prioridad, handa niyang iwan ang lahat. Handa niyang talikuran ang lahat para sa Diyos. Kung ang Diyos ibinigay nga pati ang kanyang anak, at ang anak ng Diyos, ang mahal na pong Jesus Nazareno, ibinigay ang lahat-lahat, pati ang kanyang buhay. Walang pero-pero, dahil ibinigay ang lahat. Pero tayo, minsan aminin natin o hindi, marami tayong pero pagdating sa Diyos. Kapag araw nga lang ng linggo, kapag nagtanong ka magsisimba ka ba? Magsisimba muna ako pero kailangan muna naming pumunta sa mall. Magdadasal ka ba? Magdadasal ako pero kailangan ko munang makaranas ng problema para makapagdasal. Ang dami nating dahilan pagdating sa Diyos. Pero ang isang taong tagasunod ni Jesus, tagasunod ng Diyos, walang pero-pero, pero ibinibigay, ngunit binibigay ang lahat. Bakit? Dahil ganun ang Diyos pagdating sa kanyang pag-ibig sa atin. Walang kondisyon, walang pero-pero, ngunit lahat ay ipinagkakaloob. Mga kapatid, tingnan natin sa ating buhay. Marami ng pagkilos ng Diyos. Marami ng biyaya tayong natanggap. Dahil ang Diyos laging nagbibigay. Magandang tingnan yung ating sarili. Tagasunod tayo ng Panginoong Jesus. Tagasunod tayo ng Diyos. At lagi nating sinasabi sa mahal na pong Jesus Nazareno, susunod po kami sa inyo. Pero tandaan natin, ang pagsunod sa Kanya, walang pero-pero, ngunit ipinagkakaloob ang lahat, binibigay ang lahat, dahil sa isang taong tagasunod, siya dapat ang numero uno. Siya dapat ang prioridad ng ating buhay. Ipanalangin natin sa mahal na pong Jesus Nazareno na sa tulong niya, tayo nawa ay maging kagaya niya. Tayo nawa ay maging kagaya ng mahal na pong Jesus Nazareno na handang magbigay, handang umibig, at handang ipagkaloob ang lahat para sa iba. Amen.